Una po sa lahat mga kababayan, sana po'y wala tayong ma-offend na mga guro or mga dating guro dito po sa content natin. Ang layunin lamang po natin ay bigyan ng kaliwanagan yung ginagawang pagbatikos po ng mga DDS kay Atty. Claire doon sa naging statement niya. Gusto po nating bigyan ng explanation or paliwanag kung bakit mali po yung pagkakaunawa or pagkakaintindi ng mga DDS at pati tuloy yung ibang tao ay napapaniwala nila at nahahawa ng kanilang maling pagkakaintindi sa sinabi po ni Atty. Claire Castro. So, pakinggan po natin itong paliwanag ni Team Tarpy. Bibigyan pa po natin ng mas magandang paliwanag kung bakit mali po na tayo nagagalit kay Atty. Claire dahil specific naman po yung sinabi niya na yung ibang guro, no? So, panoorin po natin itong paliwanag ni Team Tarpy patungkol po sa naging statement ni Atty. Claire Castro. Hindi pala lahat ng mga teacher natin is very professional. Maraming mga teacher natin dito mga unprofessional. At hindi pala pag sinabi na teacher matalino. Tingnan nyo yung iba, simpleng comprehension lang hindi pa nila naintindihan. Nagalit sa mga teacher dyan, nagalit kay Yusek Claire Castro. Marami akong mga teacher nakikita na grabe ang galit nila kay Yusek dahil sa sinabi ni Yusek sa pag-pull out sa mga teacher. Hindi naman sinabi ni Yusek na lahat ng mga teacher. Ano bang pagkaintindi nyo sa sinabi ni Yusek? Ibang teacher, some of teachers, yun di puta, hindi nyo mag-gets. Mahina naman masyado yung mga comprehension nyo. Mga teacher kayo, hindi nyo maintindihan yan. Bakit nyo nagagalit kayo si Claire Castro? Sinabi ba niya pangalan mo? Sinabi ba niya na lahat ng teacher? Ano ba pagkaintindi nyo sa ibang teacher? Kasi ganito, ma'am, sir, sa mga hindi nakakaalam, no? Marami na ang mga teacher na sangkot sa mga kagagahan at kagaguhan sa social media, sa kabangagan, sa mga kahangagan nila, naging pakalat nila sa social media. Kagaya niyan, si pobreng maestro sa Samar, na kung saan nagturo sa estudyante na bangag ang presidente. Pangalawa, yung maestra doon nga hangag sa Mindanao, na kung saan sabi niya sana madaganan daw ng building si BBM, na si BBM nandun nagtrabaho, nag-i-inspect, at tinutulungan yung mga tao na nalindol. Imagine that, mga teacher yan. Kaya dapat nang i-call out kasi hindi na din tama yung ginagawa. Kaya sinabi ni Yusek Claire Castro, ang ibang guro or some of teachers natin, hindi sinabi na lahat ng teacher. So ano ang kinakasama ng loob nyo? Diba? Comprehension, ma'am sir, oy. Di puta, mga teacher kayo, mahina comprehension nyo. Ay, nagkalainano ka mo. Nagalit sila kay kinull out. Eh, ano gusto nyo? Pabayaan yung mga teacher na mga kalahi yung mga teacher dyan, oh? Na maging puro kokok na lang sila. Di ba? Kailangan silang i-call out kaya malaki po ang ambag nyo bilang mga teacher sa lipunan sa bawat kabataan. So anong kinakagalit nyo kung kinu-call out yung mga kurukukok? Magagalit ka lang kung guilty ka, kung isa ka doon sa nabanggit nga some of teachers or ibang guro na nagtuturo ng masamang ugali sa mga estudyante. So bakit ka nagre-react kung hindi ka naman guilty? Doon yung dinidibdib lahat, di puta, lahat na lang alam nyo, hindi yan dahil mahina comprehension mo siguro, no? Hindi dahil mahina comprehension mo, kundi hinaluan mo na rin ng politika kay may pagkakurukukok ka. Pero tapos simple lang ang comprehension, hindi mo magets, magagalit ka lang bigla, ano na? So, ibig sabihin, manggo ka klase, ka maestro, kag maestra, nga simple lang, hindi mo magets. Simpleng comprehension lang, ginpalala nyo pa. Ano man? Ano utak meron kayo man? So, DepEd, siguro kailangan yung taasan yung standard yung sa mga teacher natin. Kasi kunting comprehension lang, no? Kakarampot na comprehension, hindi pa mag-gets ng mga teacher natin. O, kita mo na dyan sila sa social media. Galit ang ibang teacher kay Yusek Claire Castro. Comprehension is dake lang na, nagkalainano ni mga teacher taman. Ay, Diyos mio. Walang-wala yung mga teacher natin ngayon kaysa mga noon yung mga teacher. O, di ba? Wala namang masama sa sinabi ni Yusek. Ang mali yung pag-intindi nyo at hinahaluan nyo na din ng politika. So marami naman talaga mga teacher natin na sangkot naman sa pagbubuli. Alam ko maraming mga parents dito na maintindihan ang sinasabi ko. Kasi kahit saan tayo dalhin, may mga maestra naman kag maestro talaga na hindi maganda yung ugali. Na hindi dapat na yung mga ugali nila hindi dapat tinutularan ng mga estudyante. Alam ko maraming makaintindi niyan, 'di ba? Marami ang nakarelate diyan. So bakit magre-react kayo? So maliwanag po mga kababayan, ang sinabi po ni Atty. Claire Castro ay yung ibang guro. Hindi naman po niya sinabing lahat ng guro, no? So kung tayo po ay guro or dating guro,
dapat po hindi tayo ma-offend dyan, lalo-lalo na kung hindi naman tayo yung tinutukoy ni Attorney Claire Castro. Hindi po tinutukoy ni Attorney Claire Castro ang lahat ng mga guro, mga kababayan. Hindi po niya sinasabing in general. Kaya nga po ginamit niya yung salitang yung ibang guro, no? At meron naman pong basihan si Attorney Claire Castro dyan. Kung maalala niyo po ito, yung pobreng guro, yung kanyang username, if I'm not mistaken, ay nagbigay po ng public apology dahil nga po isinama niya sa kanyang content ang kanyang mga estudyante para insultuhin si PBBM. Kung matatandaan niyo po, ginawan ko po yan ng content, no? Ipinakita ko po sa inyo yung kanyang public apology. Dahil aminado siya bilang guro, nagkamali siya. Isinama niya sa kanyang content na kalokohan ng tema para insultuhin ng Pangulo ng Pilipinas. Ginamit yung bata yung estudyante niya. So, ito po ang basihan ni Attorney Claire Castro na totoo naman po yung sinasabi niya na may ibang grupo talaga na minsan ay nagiging bad influence sa ating mga estudyante at mga kabataan. Pero, hindi po niya sinasabing lahat po ng guro ay ganoon. Kung magsasaliksik nga po kayo, magsusearch kayo, may mga balita patungkol sa mga guro na nahulihan ng droga, nasangkot sa away, nakikipag-inuman sa kanyang mga estudyante, mga gurong nakulong dahil ng abuso ng estudyante. So, hindi po perpekto ang ating mga guro. Pero, karamihan pa rin po sa kanila, ako'y naniniwala na majority ng mga guro ay matitino at hindi po pasaway, mga kababayan. Pero ang tinutukoy lamang po dito ni Attorney Claire Castro ay iilan lamang po, hindi po lahat, yung ibang guro, no? Siguro kung sa 100%, mga point something percent lang yan, wala pang 1%. Naniniwala ako na mas marami at majority ng mga guro ay magagaling, matatalino at mabubuting role model para sa ating mga kabataan at estudyante. Pero kailangan po talaga natin tignan yung realidad na may mga gurong hindi po perpekto na nagkakamali din at nagiging bad influence sa ating mga kabataan or sa kanilang mga estudyante. Ngayon, nakita po kasi natin na minalign, no, iniba ng mga DDS ang konteksto ng sinabi ni Attorney Claire Castro. Malinaw po ang sinabi ni Attorney Claire Castro, yung ibang guro. Hindi po lahat ng guro. Pero yung mga DDS gumawa ng content at pinakalat po nila, pinagmukhang ang tinutukoy ni Attorney Claire Castro ay lahat ng guro. Mali po yun, wag po tayong maniwala. Isa po sa mga DDS na nag-react dyan po sa naging statement ni Attorney Claire ay ito pong si Daryl Yap. Sabi po ni Daryl Yap, nagmura pa siya. Ito po, ipapakita ko sa inyo. So kung matatandaan po, ang sabi ni Attorney Claire, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. So, like I said kanina, may basihan po dyan si Attorney Claire at hindi po niya nilalahat. Iba lang, ibang guro. Nag-react si Daryl Yap, sabi niya, ang tatay at nanay ko ay parehas retired public school teacher, kaya naman, ayun o, nagmura siya. PI mo, Claire Castro. PI mo, Claire Castro, sabi ni Daryl Yap. So, kumakalat po itong mga quote card na ito. Pero basahin po natin ang isang reaksyon ng isang kilalang netizen din dito dun sa naging statement ni Daryl Yap. Sabi naman ito ni Jermaine Marasigan, retired teacher pala magulang mo, tinuruan ka ba nilang magmura? Kung oo, tama pala si Claire Castro. Tapos sabi niya, beking DDS ka na nga, wala ka pang modo. Sabi niya kay Daryl Yap. Ayan po, kumakalat din tong quote card na ito ni Jermaine Marasigan bilang tugon o reaksyon sa sinabi ni Daryl Yap. Again mga kababayan, hindi po tinutukoy na Attorney Claire Castro lahat ng mga guro, yung ibang guro lang. So nagtataka po tayo bakit nag-react si Daryl Yap, no? Kung maayos naman ng mga guro o magulang yung mga magulang ni Daryl Yap, bakit siya nag-react? Kung maayos ng mga guro ang kanyang mga magulang. Kasi obviously hindi tinutukoy ni Attorney Claire Castro ang mga magulang niya. So nagmura siya, no? Parang, in my opinion, parang pinahiya niya ang kanyang mga magulang dyan. Idinawit pa niya. Isinali pa niya sa ganitong katoxic na usapan yung kanyang mga magulang. Naniniwala naman ako na maayos ang mga magulang ni Daryl Yap kasi considering na nakapagpalaki sila ng isang Daryl Yap, na isang kilalang direktor, I'm sure mahusay na mga magulang sila at mahusay na mga guro, no? Matino, mahusay na mga guro. Pero, para tuloy sa ginawang ito ni Daryl Yap, naging negatibo ang imahe ng kanyang mga magulang kasi idinawit pa niya. Tapos nagmura siya. Matino ang mga magulang mo, maayos ang mga guro, pero yung lumalabas sa bibig mo ng pagmumura mo,
parang pinapahiya mo ang mga magulang mo sa ganyang ginawa mo. Dahil parang sinasabi mo na, kagaya ng sinabi ni Jermaine, tinuruan ba siyang magmura, no? Ipinakita ko po sa inyo yung code card. So, very wrong, maling-mali, wala sa tama dito si Daryl Yap. Goods yun na meron kang magagaling na magulang, matitinong magulang, na magagaling at matitinong guru din. Pero, parang pinahiya mo sila nung ikaw ay nagmumura dito sa naging statement mo against Atty. Claire Castro, no? And hindi lang naman yan yung mga disrespectful at saka bastos ng statement ni Daryl Yap, no? Ngayon po natin nalaman na meron siyang mga magulang na guro, pero nagulat tayo dahil hindi po natin ina-expect yun na ang isang Daryl Yap ay may mga magulang na guro. Dahil yung nga pong mga pinopost niya sa social media, mga sinasabi niya, ay talagang for me minsan unacceptable and disrespectful, mga kababayan. So, nagulat ako na may mga magulang pala siyang guro. Bakit siya ganyang magsalita? Bakit siya ganyang umasta? No? Minsan, wala siyang pakialam din kung napaka-bastos na ng sinasabi niya. So, para po sa akin, imbis na nabigyan mo ng honor yung mga magulang mo dahil mga guru sila, nung nagmura ka, hindi honor ang naibigay mo dyan kahihiyan, parang pinahiya mo sila. Pero hindi po natin sinasabi na yung mga magulang niya ang nagturo sa kanya na magmura. Baka dahil yan sa pagiging idol niya ang mga Duterte na alam naman po natin ay mga palamura, no? So talagang minsan hindi mga magulang o hindi mga guro ang dapat nating sisihin, ano? Minsan ginawa na nilang lahat para mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Tinuro na lahat ng mga guro ang magandang asal sa kanilang mga estudyante para lumaking maayos. Pero may mga lumalaki pa rin pong bastos at talagang nagkakaroon pa rin po ng kakayahan ng mga tao paglaki nila na maging bastos at palamura at parang walang modo at walang pinag-aralan at parang hindi pinalaki ng maayos, no? Parang hindi tinuruan ng maayos. Kaya hindi po natin masisisi ang mga magulang at mga guro na ginagawa naman po ang tama. Pero, ibang usapan po, yung sinabi ni Atty. Claire dahil may mga guro po talaga na nagiging bad influence pa at nagtuturo pa ng hindi maganda sa kanilang mga estudyante, sa mga bata. May mga guro po talagang ganyan. At pinakita ko nga po sa inyo yung patunay, yung si gurong pobre or pobreng guro na nag-public apology dahil sa ginawa niyang content kasama ang mga bata sa kalokohang content na binabastos po ang Pangulo, no? So, hindi po lahat ng guro ay bad influence. Karamihan sa kanila ay magagaling, matitino at matatalino at good role model sa ating mga kabataan. Pero, hindi rin po natin maidi-deny na may ibang guro na nagiging bad influence sa ating mga kabataan. So, kung ako po ang tatanungin nyo, wala namang pong mali sa sinabi ng Atty. Claire. Ginawa lang pong mali. Iniba, binaluktot ng mga DDS para po siraan si Atty. Claire. At pinakalat nila. Kaya maraming guro naman at maraming tao ang siguro na-open dahil mali po yung ipinakalat ng mga DDS. Yung po kasi nakita nila Pero kung nakita lang po nila yung exact statement na sinabi ng Atty. Claire, malinaw yung ibang guro. Hindi po lahat ng guro. No? So yun lamang po mga kababayan. Sana po ay naliwanagan kayo at sana po wala tayong na-offend ng mga guro at mga magulang sa ating paliwanag. Nagpapaliwanag lang po tayo. Maraming pong salamat sa panonood.